Hindi raw iniinda ni Commission on Audit Chairperson Grace Pulido Tan ang paggisa sa kanya ni Senador Jinggoy Estrada noong Lunes. Ibinunyag din ni Tan na pinakiusapan daw siya noon ng senador na italaga ang isang tao bilang auditor ng lungsod ng Maynila. Nakatutok si Mark Salazar. Was that funds used to purchase the vehicle of your commissioner? Yes, sir. From that amount that was released to us by the DBM. Nung Lunes, ginisa ni Senador Jinggoy Estrada si COA Chairperson Grace Pulido Tan sa hearing para sa budget ng Commission on Audit. Pero nasasanay na yata si Chairperson Pulido Tan sa gisahan dahil tila hindi niya na ito iniinda. Sabi ko nga, bakit nagisan? Di ba pwedeng naprito, napaksiw and all that. Na-approve naman. Sa programang News to Go kanina, sinabi ni Pulido Tan na isang buwan bago niya inilabas ang resulta ng COA Special Audit Report sa paggamit ng pork barrel, tinawagan daw siya ni Senador Estrada. May ipinapakiusap daw sa kanyang tao na italaga bilang auditor ng lungsod ng Maynila. Ito isang buwan matapos maupong mayor ang ama ng senador na si dating Pangulong Joseph Estrada. Senator Jinggoy actually asked me. He asked for a certain person, identified person, na kung pwede siya daw ang i-assign ko sa City of Manila as auditor. Siyempre, hindi ko pinagbigyan yon kasi it always comes to my mind, bakit siya? That was what his call to me was all about in July, no? And sabi ko nga, titingnan ko po. Hindi raw maintindihan ni Pulido Tan bakit may ganitong hiling si Senador Estrada. Pero as a policy, at least for me, as pag ganong meron na silang rini-request na specific person, medyo alangan na kayo. Alangan na ako. Bakit? I mean, the question always comes to mind. So, on one hand, you complain or you insinuate that our auditors may be on the take. And then on the other, you request. Parang I cannot reconcile. There's something going on there. Kinukuha pa namin ang tugon ni Senador Estrada sa ibinunyag na ito ni Chairperson Pulido Tan. Isa sa Estrada sa nakasuhan ng plunder na ang naging basihan ay ang isinagawang pag-aaral ng COA. Pagdidiin ni Pulido Tan, wala silang pinipili kapag nagsasagawa sila ng audit. 300 nga daw na mambabatas ang nabanggit sa kanilang 400-page special report. Lahat ng mga pangalan ng mga legislators na lumabas sa aming pag-audit, talagang nandun sa report namin. Ngayon, kung bakit silang 3 lang ang nakasuhan, DOJ at Ombudsman ang sasagot niyan. Kasi hindi naman kami ang nagkaso. Pero napansin daw niya na kahit sa mga sumunod na audit na ginawa ng kanyang tanggapan sa ilalim ng Aquino administration, pare-pareho pa ring mga pangalan ang lumalabas. Paano nila magagawa yung kung hindi na sila supposedly kakampi ng bagong administrasyon? I don't know, and I don't think it really has to do with are you kakampi or are you not kakampi. Para makakuha ng budget. Oo, kasi nga lahat naman sila merong how do you call that, the allocation under the pork barrel. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Sinisika po namin kunin ang panig ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa ibinunyag ni COA Chairperson Grace Pulido Tan. Pero una nang sinabi ng senador na tinawagan nga niya noon si Tan, pero para lang daw iparating ang hiling ng Manila City Administrator na mapalitan ang City Auditor.